Noon po at ngayon, parehas lang po ba o hindi? Parehas lang. Sapagkat ang gumamot noon ay siyang gagamot din ngayon. Sa makatwid, kung noon ay naniwala ang tao, maniwala ka rin ngayon, gagaling din. Kaya, dinudugo ka pa ba? Kaya pala lumiit ka, no? Ay, buhay po ba ang Ama? Mga minamahal na kapatid, wala si Chris eh. Si Chris po, sino pong nakakita sa kanya noon? Yung unang araw ni Chris dito, nakita niyo po ba kung anong itsura ni Chris? Kung ilang taon na sa tingin niyo? Tingin ko nga po kay Chris, magko-40 na yata ako ito eh. Nagulat po ako nang sinabi niyang ilang taon? 18 ba? Ako, ilang taon na ba siya? Basta po, wala pa siyang 20 yata. Hindi, ilang taon na siya dito? Ha? Ilang taon na siya dito? 5 years? O, nasa 20 siya noon. Magbe-20. 19 na no, mag-20. Ang salamin niya po kasi pagkakapal-kapal. 600 ang grado. 600 at nakabural. Patawarin ako ng Ama, nagsisti pa nga ako eh. Sabi ko, sa Batangas po kami unang nagkita niya, nag-mission kami doon. Yan pong bata na yan eh, sunod na sunod sa akin. Picture ng picture, picture ng picture. Sabi ko, Ama, ano po ba ang diferensya ng batang ito? May toxic goitere kaya lumuwa ang mata. At sobrang taas ng grado ng mata, bata pa. Mula bata pa. Subalit, dahil tinatawagan siya ng Panginoon, nagbigay daan. Ang isip at damdamin niya ay naiba. Pumunta siya dito. Hindi ko po inakayon, hindi ko sinabing pumunta ka rito. Subalit, nakakagulat ang desisyon niya. Pwede po bang dito tumira? Bah, titira dito, hindi ko naman kaano-ano. Pero salamat kay Mother. Si Mother po nagbata nun eh. Tsaka si Nanay Mirna eh. Ano po pinagbatahan? Siyempre po asal bata nga, ano. Ganyan naman kami, kaya sabi ko nun, Mother, ano ba naman yung buhay natin na yan? Tambakan tayo ng mga ganyan. Wala naman tayo bayan. Hindi naman tayo disweldo. Naka, pauwiin mo na ng Batangas siya. Pero ganun po, salita lang yon. Pero salamat sa Panginoon. Ito naman po ay taga Quezon lamang. Saan ba sa Quezon? Gumaca, Quezon. Kaya, sa pamamagitan ng Ama, dito na patutuhanan kapag ginusto kanyang akayin sa isang dako, walang imposible. At kapag gusto kanyang gamitin, kung saan dako, magagawa niyang ikaydalhin. Kaya po, yun ang paraan ng Ama para makapaglingkod siya dito at di ko siya pinilit. Sinabihan ba kitang maglingkod? Ikaw nga namilit, di ba? Totoo po yan. Gusto niyang maglingkod, ngunit hindi siya agad pinaglingkod. Gusto niyang maging alagad, subalit hindi siya agad naging alagad. Ngayon, nasa sa kanila na po kung kailan sila pinili at kung kailan sila napabilang tsaka sila aayaw. Wala po ang kasalanan doon. Tama po ba? Kaya kung bitaw ka, bahala ka. Diyos Ama, Diyos Anak, napakabuti nila. Buhay ba ang Ama? Ngayon, bakit ko po binahagi yan? Pag-aralan po ninyo, paano nga bang nagagawang magtibay? Paano ka nga bang nakapagtitibay? Dahil doon sa mga napaka-imposibleng kaganapan na hindi mo kayang liripin ang isipan at doon pinatototohanan ng Ama kung paano siya gumalaw. Pwede ba kitang tawagin dito, mahal na kapatid na Per? Hindi ko po alam ano ang dahilan ng Ama. Hindi ko pa alam kung anong sasabihin mamaya. Subalit, bakit ito'y ginagawa ngayon sa akin? Si kapatid na Per, si kapatid na Mari po ang unang pasyente.
Siya ay kumbaga isyosara, mag-usyoso lang. Titingin lang yan. Hindi yan maniniwala pa. Titingin lang. Sinamahan si kapatid na Marie. Akala nila hindi ko alam. Ngunit wala ako sinasabi. Sapagkat sinabi ni kapatid na Marie, ay, magaling Eka, magaling. Eka, tingnan ko nga Eka. Kung talaga Eka, sasama Eka ako. Sumama po. Husi yan, husi. Nakaupo, nakaganyan, titig ng titig sa pasyente, pati sa ginagawa ni Apo Kunching. Isa sa tatamaan ng Cupido. Isang araw, kapatid, tingnan ko nga ang kamay mo. Dumating po siya. Itong buto niyang ito, nandoon. Itong singsing nang ito, lubog. Magang-maga, ay hindi yata ito. Yan, pinapatid sa akin eh. Aba, baka pwede sanlaya. Lubog, nagmukhang pera si Apo Kunching. Baka pwedeng mahiram yan. Eto na po. Panginoon, nagpapatawa ka. Salamat sa'yo. Sabi niya, naku po hindi po matanggal. O, sulong Eka, kaya mo ba Eka? Gusto mo ba Eka dito? Balik mong buong-buo, Panginoon. Opo Eka, kaya nga po dito ako nagpunta, dito po ako naniniwala. Ngayon, maniniwala ka na, pero noon hindi. Hinatak. Pinagsugpo. Subalit dahil nagalaw ang mga ugat, ang lamad, at yung pinakabulikos dito, naturalmente mamamaga. Kaya namaga hanggang dito. Lagay muna natin. At, sige Eka, tingang malalim. Ay, ba't nakuha po Eka ay sinsing? Tanong mukha ako sa ama. Mga kapatid, sa palagay niyo po, tanga kaya siya at mapapaniwala dito. Kung kayo po'y usyosora at mapang, number 1 po ito halagad ko nere. Ito halagad ko po nere, hindi ya kumikibo. Pero saan ka? Pag kumikot ang mata niyan, may nakita. Buhay po ba nga ma? Wag na tayong lumayo pa. Tawagin natin si Mother Marisa. Sinabi ni kapatid na Marie, na Pearl, naku Eka, totoo Eka ang pinupuntahan namin. Sumama ka na Eka. Sumama ka na Eka. Naku Eka, hindi pa ako Eka sasama. Pag Eka napatotohanan ko, sasama ako Eka sa'yo. Dumulong. Ang dinilugan pa naman niya yung pinaglilingkuran. Ang sabi niya, kapag may dala po ang kapatid kong katulad ng larawan mong ito, totoo ka. Dumating, nakatalikod ang kamay. Ano Eka, dala mo? Wala Eka. Eka, tingnan ko. Ay, hiniling ko Eka, yun na! Sabi niya, pumunta sa bahay pa po noon at sala. Binalik lang sa akin. Uusyoso rin. Pagpasok niya ng pintuan, sabi niya mata niya, mangusap ka anak ko. At mamaya'y luluhod sa harapan mo ito. Nangusap sa kanya, niyakap si Apo Kunching, patawarin niyo po ako. Mami na mahal, kay daming pinagdaanan. Lika. Ang sumasama na siya sa isang bulaklak na orchids. Hindi ko na kayang ipaliwanag yun. Hindi na binahagi sa akin eh. Tsaka mo na ipaliwanag, upo ka na. Buhay ba nga mga minamahal, lahat ng binahaging ito ay hindi galing kay Apo Kunching. Hindi galing sa katauhan, kundi galing sa nagpatupad, kundi galing sa nagbigay, kundi galing sa nag-akay.
kung totoo kayo at nasa puso niyo ang pagtitibay sa pananalig at pagtanggap, magaganap din sa inyo ang mahirap maganap. Magaganap din sa inyo ang imposible na nagiging posible, matutupad din sa inyo ang sa palagay nyo'y hindi, ngunit totoo pala. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lamang maraming pinagdaraanan ang bawat katuparan ng tagumpay, hindi ngayon ay kukunin mo na lang ang tagumpay na gusto mo, kundi may pinagdaraanan ka, subalit dahil tapat at totoo ka sa puso't damdamin mo, ang Ama'y naghahari sa iyo. Maging sa isip mo, sisidlan ka ng katapangan at katatagan upang iyong pakibakahan hanggang sa hindi mo namamalayan. Eto na, anak ko, ang pinagbatahan mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. At yan ang mga kaparaanan na hindi paraan ng tao. Yan ang kaloob ng Ama na hindi kaloob ng tao. Yan ang bahagi ng Ama na hindi babahagi ng tao. At yan ang gagawin ng Ama na hindi magagawa ng tao. Ang imposible na maging posible sa bawat anak ng Ama. Kaya mga mahal, nararamdaman ka ba sa oras na ito? Pagtiwalaan mo ang Ama mo, manalig ka sa Kanya, at ipagkakaloob niya, labanan mo ang anuman na sinisidid sa iyong takot, pag-alala, patapangin mo ang pagtitiwala mo at ibibigay niya ang tapang na ipagtagumpay mo. Mga mahal, mahirap, napakahirap, sadyang hirap na tanggapin ng tao. Subalit, sa pananalig at pagtitiwala, gawin niyong marapat at tapat, mapapatotohanan ng Ama, siya'y hiwaga ng lahat. Tunay na bathala. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po bang Ama? Ay, salamat po Ama. Yun ang sinasabing istoryang hindi sa'yo, istorya ng Amang binahagi sa mundo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ginising ka. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Anak, hindi ka man tinugon ng mabasay dinulog at may tiwala sa iyong Ama. Kaya ang magagawa mo'y kalooban niya.
si Caps Eloy. Dumating ng isang araw, luwak ang mata. Ang sabi sa kanya, bakit ngayon ka lang nagpunta rito? Kala ko po makukuha na eh. O ano gusto mo, padedextrose ka na? Hindi po. Titingnan ko po kung ano, makakaya ko ba. Salamat po, Sama. Pinagtibay ang kalooban niya. O sige ka, pakuha ka ng damit. Halika, paliguan na kita. Hindi pa rin natapos doon, kumulo-kulo pa. Subalit, napakabuti na nga mapinatibay, pinatatagang katawan niya ang kanyang kalooban. Purihin na nga man, nandito na si Caps Eloy. Hindi na siya nagtatae. Buhay ba nga ma? Buhay nga po ba nga ma? Napakadakila ng Ama, napakahiwaga niya, napakabuti talaga niya. Kaya't gawin yung marapat ang katotohanan sa inyo ay matanggap. Matatanggap po ang lahat. Aba, para sa akin ito. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Nananalig ako sa Ama. Nagtitiwala ako sa iyo. Gawin nyo, binigyan lang kayo ng sample. Mabango ang ilang-ilang. Mabango ang pagmamahal ng Ama. Tapat kung magmahal siya. Hindi kaya sa pagmamahal niya, dahil sa matapat mong panambitan at pagdulog sa kanya, kahabagan ka't kaawaan, ibigay ang dulog mo. Bubulsa ko na. Ay! Eto pala, pinatotohanan ni Mother. Eto ang hawak niya kapag nagkaparehas daw sila ng dala ni kapatid na pair, ay maniniwala siya. Namigay naman po ng araw na yun ang divine mercy ng larawan niya. Eto ang patotoo, si divine mercy. Kaya, sabi niya, sulong anak, yamang sinusubukan niya ako sa iyong katauhan, pakikita ko sa kanyang katotohanan. Pagdating niya, ay talaga totoo, kasama ako sa iyo. Buhay ba nga ma? Alam niyo po, ganyan naman ang tao eh. Hanap mo ng pruweba, kaya kawawa naman ako. Sabi ko, Diyos ko, kung lahat ng tao, hahanapan ako ng pruweba at yung hindi makakita, ako yung tatawanan at pagmumurahin. Bahala ka na. Aba, oo nga naman, bakit nga po ba ako matatangay sa pagmumura nila? Basta ako ay naririto. Ang iniisip, binabalak ko at ginugusto ko'y para sa inyo, hindi para sa akin lamang. Kung hindi pa ito magiging matuwid sa pananaw ng tao at makakagusto ang tao, bahala na ang Ama. Buhay ba ang Ama? Sa inyo pong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng kasiyahan, liwanag na marapat upang sa inyong tinanggap na liwanag mula ulonggang talampakan, makita niyong ganap ang inyong nilalakaran sa daigdigan. Matutunan niyo ang bawat araw ang may buhay na hindi kayo pababayaan kailanman. Naririyan siya sa inyong piling, damhin niyo lamang at maging templo ang inyong katawan upang panahanan ng kanyang espiritong banal, kayo ay isadyan sa lakbayin sa buhay na may galak, kapayapaan, tunay na kasiyahan. Walang hanggang pagmamahal, pagpalain.